Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Hey guys, welcome back to At Home with Mardy. Today, we're diving into one of the most fascinating chapters in Philippine history, the Spanish expeditions to the Philippines. From deadly sea voyages and epic battles to the surprising reasons Spain even cared about our islands in the first place, we're breaking down amazing facts that will make you see this part of history in a whole new way. Alam mo ba na hindi man lang nakaligtas si Magellan sa sarili niyang ekspedisyon? At ang pangalang Pilipinas ay nagmula pa sa isang prinsipe ng Espanya. Oo nga, ang dami pang bagay na hindi tinuturo sa mga aklat aralin. So grab a snack, hit that like button, and let's explore the wild and eye-opening story of how Spain set its sights on the Pearl of the Orient. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. How Spain discovered and colonized the Philippines. Here are 10 shocking facts. Number 1, Magellan didn't survive the expedition he started. Heto ang isang nakakagulat na pangyayari sa kasaysayan na baka hindi mo alam. Si Ferdinand Magellan, oo, siya yung kinikilalang namuno sa kauna-unahang paglalakbay paikot sa buong mundo ay hindi man lang talaga nakatapos ng biyahe. Noong 1519, naglayag si Magellan mula sa Espanya kasama ang isang flotang binubuo ng 5 barko at humigit kumulang 270 na katao. Tanga ng isang matapang na layunin, hanapin ang rutang pakanluran papunta sa kilalang Spice Islands. Matapos tawirin ang bahagi na ngayon na ay tinatawag na Strait of Magellan sa dulo ng South America, siya ang naging kauna-unahang Europeo na nakaabot sa karagatang Pasipiko, na siya rin ang nagpangalan dito dahil tila payapa ito nung una niyang makita. Pagsapit ng 1521, narating ng ekspedisyon ang Pilipinas. Si Magellan sa layuning ikalat ang Kristyanismo at bumuo ng mga alyansa ay nakialam sa isang lokal na alitan. Malaking pagkakamali. Noong ika-27 ng Abril, napatay siya sa labanan sa Mactan ng mga mandirigmang Pilipino na pinamumunuan ng lokal na bayani na si Lapu-Lapu na tumutol sa panghihimasok ng mga dayuhan. Ang ingranding paglalakbay ni Magellan nagpatuloy kahit wala na siya. Sa ilalim ng bagong pamunuan, itinuloy ng natitirang tripulante ang misyon. Isa lamang sa 5 barko, ang Victoria, ang nakabalik sa Espanya noong 1522. Sa orihinal na 270 na katao, 18 lamang ang nakaligtas. 18 lang. Kaya, kahit hindi na ito nasaksihan ni Magellan, ang kanyang ekspedisyon ang unang nakalibot sa buong mundo. Patunay na bilog ang mundo at mas malaki ito kaysa inaakala ng marami noon. Pretty epic, right? Number 2, there were 5 major Spanish expeditions before colonization. Kaya akala mo, dumating lang ang mga Espanyol sa Pilipinas at agad silang namuno? Malayo sa katotohanan. Mula 1521 hanggang 1565,
Nagpadala talaga ang Espanya ng 5 malalaking ekspedisyon papunta sa mga isla ng Pilipinas. At hulaan mo kung ano. Yung unang 4, oo, 4, ay puro palpak. Pagkatapos ng pagkamatay ni Magellan noong 1521, determinado ang Espanya na angkinin ang mga isla. Sunod-sunod silang nagpadala ng mga ekspedisyon, umaasang maitanghal ang kanilang watawat. Pero sa bawat pagtatangka, sakuna ang kinahihinatnan. May mga nasira dahil sa malalakas na bagyo, ang iba na may pinadapa ng mga sakit. Marami ang naubusan ng supply bago pa man makarating sa paroroonan. At kapag nakarating na sa Pampang, madalas silang sinalubong ng matinding pagtutol mula sa mga katutubo. At hindi lang basta malamig na pagtanggap, kundi totoong mga labanan. Ang mga unang pagtatangkang ito ay pinamumunuan ng mga manlalakbay tulad nina Loisa, Cabot, Villalobos at iba pa. Lahat puno ng ambisyon pero pawang minalas. Hindi hanggang 1565, mahigit 40 na taon ang lumipas, saka lamang nagtagumpay ang Espanya. Sa pagkakataong ito, si Miguel Lopez de Legazpi ang namuno sa ekspedisyon. May mas maayos na plano, mas matalinong pagkipagkasundo, at mas tamang tiempo. His expedition finally established the first permanent Spanish settlement in the Philippines, and that's when colonization really began. Kaya oo, ang kasaysayan ay hindi lang puro tagumpay. Minsan, kailangan mo nang dumaan sa 4 na matitinding palpak bago may magtagumpay. Number 3, the Philippines was a strategic trade hub. Kaya, bakit ba interesado ang Espanya sa Pilipinas? Was it for gold? Spices? Treasure? Ang totoo, may mas mahalagang taglay ang Pilipinas. Lokasyon. Matatagpuan ito mismo sa puso ng mga rutang pangkalakalan sa Asia Pacific. Kaya't perpektong daanan sa pagitan ng silangan at kanluran. At alam na alam ito ng mga Espanyol. They weren't mining gold here like in the Americas. They weren't harvesting cloves or nutmeg like in Spice Islands. Instead, they turned the Philippines into a massive trade hub, the beating heart of one of the most important shipping routes in history, the Manila-Acapulco Galleon Trade. Sa loob ng mahigit 250 na taon, naglalayag ang malalaking galyon mula Maynila patungong Acapulco, Mexico, kargado ng sida mula China, porsilana, mga ricado at iba pang produktong Asyano. Mula noon, tinatawid ng kalakal ang Atlantiko papuntang Europa at ang kita sobrang laki. Kapalit nito, dumadaloy naman ang pilak mula sa Amerika patungong Asya. Lahat dumaraan sa Pilipinas. So no, hindi lang dahil sa yamang nasa loob ng mga isla kaya dumating ang mga Espanyol, kundi dahil sa lokasyon ng mga isla. Smart, strategic, and let's be honest, a little sneaky. Number 4, Christianity spread rapidly. Okay, real talk tayo. Hindi lang mga espada at barko ang dala ng mga Espanyol. Kasama rin ang krus at mga sermon. Mula nang dumating sila, hindi lang pananakop ang iniisip ng mga Espanyol. May misyon sila, literal na misyon.
Ang kanilang mga ekspedisyon ay mga misyon din. Layuning ipalaganap ang Kristyanismo sa buong mga isla. At hindi sila nag-aksaya ng oras. Sa loob lamang ng ilang dekada, mas mababa sa isang siglo, tumubo na ang Kristyanismo, lalo na sa Luzon at Visayas. Churches were built, converts were baptized, nagbago ang paniniwala at pamumuhay ng buong mga komunidad. And behind this massive spiritual campaign are the religious orders like the Augustinians, the Franciscans, the Jesuits, and the Dominicans. Hindi lang sila basta mga pari ang mga ito. Sila rin ay mga guro, tagapagtayo, at mga tagapagpangalaga ng kultura. Nagtayo sila ng mga misyon, paaralan at mga bayan. Marami sa mga ito ay nanatili hanggang ngayon. Ngayon, klaruhin natin. Ang paglaganap ng Kristyanismo ay hindi palaging mapayapa at kusang loob. May mga tensyon, pagtutol, at masalimuot na kasaysayan. Pero hindi makakaila, binago nito ng lubusan ang espiritual na kalagayan ng Pilipinas. Today, the country remains one of the largest Christian nations in the world. And it all started with those early missionary waves over 400 years ago. Number 5, Intramuros, a Spanish colonial fortress city. Ever heard of a city within a city? Welcome to Intramuros, the heart of Spanish colonial power in the Philippines. When the Spanish established the rule, they didn't just build a capital, they built a fortress. Ang Intramuros na ang ibig sabihin ay sa loob ng mga pader ay isang malaking lungsod na napalilibutan ng pader sa Maynila na idinisenyo upang maging sentro ng pamahalaan, relihiyon at kalakalan. Makakapal na mga pader na bato, mga bantayog na tore, mga hukay tubig, mga himpilan ng mga gwardya. Hindi lang ito basta lungsod. Ito ay isang matibay na kuta, isang simbolo ng kapangyarihan ng mga Espanyol at proteksyon laban sa mga pirata, mananakop at mga pag-aalsa. Pero hindi lang mga kanyon at sundalo ang laman ng Intramuros. Tinatawag din itong Rome of the East at may magandang dahilan kung bakit. Inside the walls stood majestic churches, grand plazas, and European-style buildings. Religious orders set up massive stone convents. Spanish officials live in elegant colonial mansions. Cobblestone streets echoed with horse-drawn carriages and Latin chants. It was Europe dropped right into Southeast Asia. Today, even centuries of wars, earthquakes, and destruction, including heavy bombing in World War II, parts of Intramuros still stand as a powerful reminder of the Philippines' colonial past. Step inside and you're stepping into history. Number 6, local resistance was fierce. Akala mo ba, basta na lang sinakop ng mga Espanyol ang Pilipinas nang walang laban? Pag-isipan mo muli. Mula pa noong unang araw, hinarap na ng mga mananakop na Espanyol ang matinding pagtutol mula sa mga taong matagal nang naninirahan sa mga isla. Simulan natin kay Lapu-Lapu, ang mandirigmang pinuno ng Mactan. Noong 1521, matapang niyang hinarap kasama ang kanyang mga tauhan
ang puwersa ni Ferdinand Magellan at napatay ito sa labanan. Dahilan para ituring si Lapu-Lapu bilang unang Pilipinong nagtagumpay laban sa isang dayuhang mananakop. Pero hindi siya nag-iisa. In Manila, Raja Sulaiman fought to defend his kingdom against Spanish forces. In Leyte, Dagami, a brave chief of the Pintados, launched attacks against Spanish soldiers refusing to bow to colonial rule. And it didn't stop there. Kahit na naitatag na ng Espanya ang kanilang kolonya, paulit-ulit pa ring sumiklab ang mga pag-aalsa at rebelyon. Mula noong ika-16 na siglo hanggang sa 1800s, mga magsasaka, mandirigma at maging ang dating mga kakampi ay nag-alsa laban sa hindi makatarungang buwis sa pilitang paggawa at kontrol sa rehiyon. Ang ilan ay maliliit at lokal, ang iba naman ay kumakalat sa iba't ibang lalawigan, ngunit iisa ang kanilang pinagbubuklod. Hindi kailanman nanahimik ang mga Pilipino. Hindi kailanman lubusang nasakop ang kanilang diwa. Colonization may have lasted over 300 years, but so did the resistance. Number 7, Spanish influence Filipino language and culture. You might not realize it, but if you speak Filipino, you're already speaking a little Spanish. During over 300 years of Spanish colonization, the Spanish didn't just leave buildings and religions behind. They left their language too. Thousands of Spanish words made their way into Filipino languages, especially when it came to religion, government, time, and even everyday life. So, when you say mesa, iglesia, gobierno, lunes, yep, that's Spanish influence right there. But it goes deeper. Noong 1849, ipinapatupad ng pamahalaang kolonyal ng Espanya ang Kautosang Claveria na nag-ayos at nagpatupad ng pamantayang paggamit ng mga apelyido sa buong Pilipinas. Kaya naman, maraming Pilipino ngayon ang may apelyidong tulad ng Cruz, Santos, Reyes, De la Cruz at Garcia kahit wala silang dugong Kastila. Bahagi ito ng kontrol at kaayusan, ngunit humubog ito sa pagkakakilanlan ng mga Pilipino sa paraang mahalaga pa rin hanggang ngayon. So the next time you hear a Filipino say something that sounds Spanish, that's not a coincidence. That's 300 years of cultural fusion talking. Number 8. The Philippines were named after a Spanish king. Naisip mo na ba kung bakit Philippines ang tawag sa bansa natin? Ipinangalan ito sa isang taong malamang ay hindi man lang nakatapak sa mga isla. Noong 1543, dumating ang malalakbay na Kastilang si Ruy Lopez de Villalobos sa silangang bahagi ng Kapuluan sa isa sa mga unang ekspedisyon ng Espanya. Pinangalanan niya ang mga isla na Las Islas Filipinas bilang parangal kay Prinsipe Philip ng Espanya na kalaunan ay naging Haring Philip de Sican. At the time, it was a colonial move. Naming new lands after royalty was a way of claiming them for the crown. Classic colonial branding. And yeah, the name stuck. Kahit na binubuo ang Pilipinas ng mahigit 7,000 na isla at tahanan ng maraming kultura at wika,
binigyan ito ng isang pangalan na konektado sa isang monarkang Europeo na libu-libong kilometro ang layo. So every time you say Philippines, you're actually echoing a bit of the 16th century Spanish politics. Kinda wild, right? Number 9, the longest colonial rule in Asia. Paano katagal pinamunuan ng Spain ang Pilipinas? Isang dekada? Isang siglo? Subukan ito para sa laki. 333 years. Yan ay tama. Mula 1565 hanggang 1898, pinamunuan ng Espanya ang Pilipinas na ginagawa itong pinakamatagal na kolonyal na pananakop ng Europa sa buong Asya. Hayaang lumubog yon. For over 3 centuries, the islands were under Spanish control, shaping everything from religion, education and architecture to language, laws and even last names. Generations were born, lived and died, all under Spanish rule. To put that in perspective, when Spain first arrived, the Ming Dynasty still ruled China, and by the time they left, the industrial age had already begun. It wasn't until 1898, after the Spanish-American War, that Spain finally surrendered the Philippines, not to Filipinos, but to the United States. A whole new chapter would begin. But that's a story for another video. For now, just remember, when it comes to colonial rule in Asia, Spain held on the longest. And number 10, the treaty that gave Spain the Philippines was based on geography. Naisip mo na ba kung paano nagpasya ang dalawang imperyong Europeo kung sino ang may-ari ng iba't ibang bahagi ng mundo? Lahat yan ay dahil lang sa isang guhit sa mapa. Noong 1494, matagal bago pa man nakarating ang Espanya sa Pilipinas, pumirma sila ng kasunduan kasama ang Portugal na tinawag na Treaty of Tordesillas. Ang kasunduang ito ay literal na naghati sa mundo para sa dalawang makapangyarihang bansa. Gumuhit sila ng isang imahinaryong linya sa globo. Lahat ng nasa kanluran ng linya sa Espanya at lahat ng nasa silangan sa Portugal. And now, here's the twist. Noong panahong yun, wala talagang may malinaw na idea kung gaano kalaki ang mundo. Kaya, nang makarating ang Espanya sa Pilipinas noong 1500s, iginiit nilang bahagi ito ng kanilang panig ng linya. Ang Portugal hindi natuwa. Sabi nila, sakop ng teritoryo nila ang Pilipinas. At doon nagsimula ang dramang politikal. Katapos ng ilang negosasyon at kung tutuusin ilang gimmick ng kapangyarihan, napanatili ng Espanya ang kontrol sa Pilipinas at doon opisyal na naging bahagi ng Imperyong Espanyol ang mga isla. Kaya oo, sa madaling salita, naipasa ang Pilipinas dahil lang sa hula tungkol sa geografiya sa isang kasunduang pinirmahan mahigit 7,000 na milya ang layo ng mga tao ni hindi pa kailanman nakita ang mga isla. Wild, right? Hello again mga kababayan! Now that you've heard these amazing facts about the Spanish expeditions to the Philippines,
which one surprised you the most? Or do you think there's a part of this history that we don't talk about enough? Let me know your thoughts in the comments. I'd love to hear what you think. And if you enjoy this video, don't forget to like, share, and hit the subscribe button for more history content coming your way. Thank you very much for watching. And according to NotSalmon.com, a beautiful heart will bring things into your life that all the money in the world couldn't get you. Shout out and thanks to the comment of Lorelai Desener and Deo Dichoso. Maraming salamat po. Special thanks to my sources from Google, and photos credit to and inspirational quote credits to NotSalmon.com.